hapon po sa inyong lahat. Ako, pasensya na po kayo kung medyo... So once again, sa magandang araw po sa inyo lahat. Live po si Miss Mara Tamundong dito po sa Media Home Express. Na yung 1:30 PM para sa mga kabataan na siguro aabot sila ng 500 na mga kabataan. Ako naman po, actually, galing po ako sa Kasalang Bayan kanina. Dito lamang po sa Liberisa na kung saan tayo po ay tumulong at naging ninang. Naku, first time ko talaga actually, first time ko maging ninang sa Kasalang Bayan. Pero natutuwa po ako sapagkat yung mga kababayan po natin, wala rin sawa na ako po ay naaalala. So isang malaking karangalan po para sa akin na ako po ay tumayong ninang nila na maggagabay din sa kanila at magbibigay ng magagandang advice. So medyo hectic lamang po yung schedule po natin dahil itong mga nakaraang araw, wala rin pong tigil ang pagbabako sa bawat barangay dito sa District 5 sa kabuuan po ng Maynila na kung saan patuloy ko pong ginagampanan ang mga senior citizen na sila po ay marehistro online, yung online registration po ng National Commission of Senior Citizen. Actually, every time po na tayo ay nandito, may programa, lagi ko pong binabanggit yung pagpaparehistro po ng mga senior citizen. Dahil napakahalaga po ng pagpaparehistro po ng ating mga senior citizen dahil ito po ay makakatulong sa inyo. Dahil unang-una sa lahat, yung mga dagdag benepisyo na maibibigay po sa inyo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mga benepisyo na dagdag para sa inyo ay syempre talagang dito po ay direkta na sa inyo. Sabi ko nga, direktang benepisyo, direktang programa para sa tao. Inuna po natin ang mga senior citizen dahil kung hindi po dahil sa kanila, syempre wala pong Mara Tamundong at wala rin pong mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tayo ay narito po para sa lahat ng oras ay magbigay po ng suporta sa kanya dahil syempre bilang isang Pilipino, ang tunay mong mamahalin ay yung kapwa mo rin Pilipino. At syempre, ang Pilipinas ay para sa Pilipino at ang Pilipino ay para sa Pilipinas. Na ang unang-unang magmamalasakit po sa atin, syempre, yung mahal po natin na Pilipino rin yung kapwa natin. Kaya ako naman po ay walang sawang tumutulong, bumababa, binababa po yung programa natin na kung saan palagi po ako nananawagan sa bawat barangay, sa District 5, sa kabuuan ng Maynila na suportahan po natin itong ating ginagawa na online registration sapagkat ito po ay makakatulong sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola. Na dapat naman yung programa na ibinaba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na kung saan siya po ay nagbigay na at nagbaba ng 43 billion para sa health insurance sa mga senior citizen. Ito po ay napakahalaga lalo na yung mga lolo at lola natin, yung mga magulang po natin, yung mga senior citizen na hindi naman po lahat yan mayroong pang hanap buhay. So ito po yung paraan natin para makatulong din po tayo sa kanila na maibsan din po yung kanilang pag-aalala na baka dumating yung panahon, paano kaya kung hindi ako mabigyan ng anak ko ng pambili ng gamot o hindi ako makapagpa-check up. Ito na po yung pagkakataon natin upang masuportahan po natin sila sa paraan na tangkilikin po natin yung programa ng ating gobyerno. Kaya ako naman po nananawagan sa bawat barangay sa District 5, sa kabuuan po ng Maynila, na sana tuwing ako po ay bababa sa bawat barangay, ay nandyan po yung suporta ninyo, hindi para sa akin. Yung suporta na ibibigay po natin para sa mga senior citizen, dahil ito na rin po yung paraan na sila ay magkaroon ng programa para sa kanila talaga. Kasi syempre lahat nga naman po ng naupo, siguro may mga kanya-kanyang priority project na kung titignan po natin, ang isa sa mga napabayaan po natin ay ating mga senior citizen. Na ako naman po, bilang isang magulang na at isang anak din po, nakita ko po kung ano yung pangangailangan ng ating mga senior citizen, kung ano po yung kanilang mga hinaing, na hindi naman po talaga mahirap ibigay. Pero ang kailangan lamang po talaga, mabigyan din natin sila ng tamang atensyon at pagmamahal upang ang mga programa na katulad po nito na health insurance po, ay maibigay po sa kanila ng direkta. At huwag na po natin bigyan pa ng dahilan ng ating mga sarili para hindi tumulong. Sapagkat ito na po yung napapanahon na ibalik din po natin sa kanila yung talagang pagmamahal na ibinigay din po nila para sa ating pamilya. Kaya ako naman po ay walang sawang bumababa. Sabi ko nga po,
na siguro hanggat ako po ay malakas at narito, ay gagampanan ko po ito bilang isang tao. Hindi lamang dahil gusto kong tumakbo sa politika, dahil napakatagal pa po ng eleksyon at wala pa po sa aking isipan na ako ay tumakbo dahil ang aking pong focus ngayon ay yung priority project ng mga senior citizen na kung saan dapat lamang nabigyan din natin sila talaga ng pansin para sa kanilang mga programa. Kapag kayo po ay nakapagparehistro na online, ang mga benepisyo na inyong matatanggap, unang-una po sa lahat, yung libreng annual check-up, meron po kayong eye check-up, may ear check-up, may dental services, may libreng check-up sa puso, meron kayong libreng x-ray, imagine mo meron kayong libreng ultrasound, at syempre mabigyan kayo ng libreng gamot, napakalaking bagay na po nito. So wag po natin tanggalin sa ating mga senior citizen yung kanilang karapatan na humaba pa yung buhay nila. Dahil syempre, hindi naman po natin masasabi ang buhay natin. Pero yung mabigyan po natin ng pagpapahalaga, yung kanilang kalusugan, ay naku, napakalaking bagay na po niyan. Dahil kung ako po siguro tumutong sa pagiging senior, baka maiyak-iyak pa ako ng bonggang-bongga kung talagang merong isang tao na nakita ko na nagmamalasakit talaga at ginagawa ang lahat. Sa kasulukuyan ko, ako po ay narito sa Barangay 752, dito po sa may Espiritu Street sa Singgalong, Maynila, na kung saan dito rin po ako lumaki sa may Leyte Street sa kalagitnaan po ng mga kalsada. Ayan, makikita po natin yung mga kabataan na nandito sa labas na naghihintay po sa akin. Ako sana naman huwag pong umulan. Sapagkat ako nga po ay magkakaroon ng food feeding program dahil every now and then, gusto ko po sana nakakaharap at nakakasalamuha po natin ang ating mga kabataan dahil ako po ay naniniwala na sila pa rin po ang tunay na pag-asa ng ating bayan na kung saan dapat po tutukan natin yung mga kabataan natin na sila po ay maturuan ng tama, mahubog din sila ng tama at higit sa lahat, maipamana po natin sa kanila yung kaugalian ng isang Pilipino na mapagmahal at mayroong tunay na malasakit sa kapwa. Kaya ako naman po ay narito para maibigay din po yung atensyon natin sa ating mga kabataan na hindi lamang sila dapat mag-rely ngayon sa cellphone lamang, sa paggagamit ng gadget, kundi napakahalaga po na sila ay makasalamuhan ng totoong tao ng mga bata rin na kalaro nila na matutunan din po nila itong pahalagahan. Dahil darating din po yung panahon na sila naman po yung lulugat sa ating lugar ngayon. Maaaring sila rin po ang tumulong, hindi lamang po tayo. Kasama ko po ngayon yung ating mga vloggers na kung saan sila po ay walang sawang sumusuporta sa atin, lalo na po sa programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na ako po ay nagpapasalamat sa kanila dahil yung tagaktak ng pawis ko, tagaktak din po ng pawis nila dahil syempre lahat nga po ng lugar pinapasok ko, lahat po ng areas, kahit po mahirap pasukin, talagang sinusuong ko dahil hindi nga po ako namimili. Uulitin ko po at ito po ay hindi pangangampanya kundi yung kampanya ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Yun po ang aking gustong makita ng mga kababayan nating mga Pilipino. Na sana ini-encourage ko rin po yung mga nakaupo ngayon sa atin, sa mapa-national man o local, na sana sila po ay maging katuwang po natin sa programang ito. Kasi marami pa hong senior citizen na hindi pa ho nakakaalam ng online registration. Nakakalungkot man pong isipin, pero syempre ako po nag-iisa lamang, buti na lamang nandyan po ang aking mga senior citizen group na mga talagang supporters din po ng programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at yung mga vloggers natin na tinutulungan po ako na ito po ay maipakalat, maipromote po para malaman po at magkaroon ng dagdag kaalaman yung mga senior citizen po natin para sa programa, para sa kanila. Kaya ako po ay nananawagan sa bawat barangay, uulitin ko po na sana kami po ay makababa ng maayos sa inyong mga barangay na kung saan wala naman po akong hinihiling na iba, kundi ang gusto ko lamang po yung suporta rin na pwede po natin pagtulungan para yung mga senior citizen po natin makapagparehistro na po online dahil ang National Commission of Senior Citizen, ang target po nila ay mapa-online register na po ang 9 to 10 million na mga senior citizen natin para nga naman po maibaba na rin talaga yung tunay na programa na kung saan yung pondo po ng mga senior citizen na nasa DSWD ilipat po sa National Commission of Senior Citizen at yun po ay direkta ng matatanggap nila. So, diba, ang sarap ng buhay. Ang sarap ng buhay lalo na kung alam po ninyo na ang inyong kapwa ay mayroong pagmamahal sa inyo, may malasakit. Kaya sana po nananawagan ako muli
Nasuportahan po natin ang ginagawang data build-up campaign ng National Commission of Senior Citizen. Ako po ay naatasan at nabigyan ng authority na gampanan po ito sa kabuuan ng Maynila. At ito naman po talaga ay aking ginagawa na magampanan ito at maipakita yung pagiging responsable ko bilang isang tumutulong lamang po. Nandito po, ipapakita ko. So, para sa mga senior citizen po natin, abangan po ninyo ako sa bawat barangay dyan sa District 5. After po ng District 5, lumalabas-labas na po ako. Nagkaroon na po ako ng launching sa ibang areas. So, abangan po ninyo ako dyan. Sana, Nay and Tay, sana pag bumaba po yung aking team dyan, sana makita ko po kayong lahat sapagkat gusto ko po kayo makadaupang palad at malaman din po talaga ano ba ang totoong status, ano ba yung totoong pangangatawan ng ating mga senior citizen dahil kailangan po na kayo ay mabigyan ng atensyon at tamang atensyon para kahit paano naman po yung inyong kalusugan mapangalagaan po natin. So pagtulungan po natin yung lahat. Kaya maraming salamat po sa mga senior citizen po na wala ring sawang tumutulong po sa akin at nagsasabi na ihaw, huwag ka mag-alala sapagkat ang Panginoon ay lagi mong kasama, lalo na ito ay ginagawa mo para sa amin, parang bilang isang magulang mo na rin. So maraming salamat po, andito po yung aking mga vloggers. Ipapakita ko lamang yung mga kabataan po na naghihintay na sa atin na kung saan tayo po ay magbibigay ng food feeding program, magpapakain po tayo, magbibigay po tayo ng konting kaligayahan sa mga kabataan, bibigyan po natin sila ng laruan, na kung saan maramdaman din po nila yung pagmamahal po ng isang magulang para sa anak. Siyempre, ako naman po, lumaki ako may magulang. So, kailangan din po nila ng tunay na pagmamahal. Yun lamang din po yung gusto kong maibahagi sa kanila. Kasi malaking parte po ang isang magulang sa pagkatao po ng isang bata. Kaya malaking responsibilidad din po para sa akin, lalo na ako po ay tumakbo ng huling halalan. Nakita ko po kung ano po ang kailangan ng ating mga kabataan. Atensyon at pagmamahal. Magician. Asan ba ating magician? Malabutan na yung magician. O diba? Kita nyo, nakaayos ako kasi po umatin ako ng kasalang bayan. Ako po ay nagninang, diba? Ninang na batang-bata pa. Kasi nagnininang lang po ako sa baby at saka sa 1-year-old. Pero ito po, kakaibang experience para sa akin dahil ito po yung kauna-unahan ako